Sa kabilang banda lahat sila ay nasa bahay ni Jiwoo at tahimik na nakaupo nang biglang sumulpot ang Subbin at may dalang maraming merienda para sa kanila. Lahat sila ay sumugod sa kanya. Ngunit gusto lang ni Woowan at Jasok ang kanilang mga merienda at hinayla mula sa kanya, habang sina Subbin at Jiwoo ay pinapanood lang sila. Nagpapasalamat sa kanilang lahat si Subbin at sinabing mas maganda na ang kalagayan ng kanyang grandpa ngayon, dahil sa kanila. Sinabi ni Jiwoo na wala silang ginawa. Ang lahat ng yun ay dahil sa propesor ni Woowan at si Mr. Kartim. Ngumiti si Subbin at sinabing dumaan na siya sa propesor upang magpasalamat. Tinanong niya si Jiwoo tungkol kay Kartin, at sinagot niya na nawala siya pagkatapos niyang tapusin ang kanyang kasunduan sa kanyang grandfather. Nalulungkot siya na hindi man lang siya nakapagpasalamat sa kanya. At sinabi ni Jiwoo ay palaging namang may ibang pagkakataon. Bigla ring tumingin kina Kaden at Kartin at tinanong ang kanilang kalusugan. Sinabi ni Subbin sa lahat na sa mga nakalipas na araw nararamdaman din niyang maya feelings si Mr. Kartin sa kanya. Kilala siya sa pagiging pihikan pagdating sa kung sino ang nais niyang gamutin. Ngunit pinili niyang gawin ito para sa kanyang grandfather. At tinanong si Jiwoo kung paano ito magiging posible kung siya hinahangaan ito. Nagulat sina Kaden, Kartin at Jiwoo habang nakatingin sa kanya. Sinabi ni Jasok na may mararamdaman siya tungkol sa kanya, at parang gusto niyang sipin ang puso niya. At nagagalit si Subbin, at hinayla ang buhok nito, at nagsimulang makipag-away. Ang bawat isa ay nagsimulang manood sa kanila, at sila ay nagpatuloy sa kanilang pakikipaglaban. Sa gabi kung kailan sila ay matutulog na lahat, ang katahimikan ayon kay Kartins ay nagsasabing ang bahay ay muling gumugulo, mula sa sandaling katahimikan. Pagkatapos ay pumunta siya sa basement at tinanong si Kaden na bantayan siya habang siya ay nagpapagaling sa basement. Pinapanood ni Kaden si Jiwoo na natutulog ng payapa at pumunta sa basement habang nakangiti. Lahat sila ay nagsasanay sa basement ng sumunod na araw. At si Jiwoo ay nag-iisip na ang kanyang kapangyarihan ay humini na. Naalala niya ang huling pangyayari at mga bagay na hindi niya magawa sa oras na yon. Masyado siyang umaasa kay Kaden, kaya kailangan niyang maging malakas para madepend niya ang kanyang sarili at hindi siya maging dependent kay Kaden sa ilalim ng anumang circumstances. Sinimulan niyang tipunin ang kanyang kapangyarihan, nag-iisip tungkol sa higit na kapangyarihan at nawala ng kontrol. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag siya ni Kaden at hiniling na umalas siya rito. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakikita niyang galit na galit si Kaden. Sinasabi ni Kartin na magiging mapanganib kung hahayaan nila siya. At sinabi ni Kaden, hindi niya akalain kailangan niyang malaman ito. Ngunit sa palagay niya, ay dapat na niyang sabihin sa kanya. Ang subuking maging mas malakas ay mabuti, ngunit ang magmadali at itulak ang kanyang sarili sa dulo ay maaaring mapanganib, at ang isang kapangyarihang higit sa kanyang kakayanan ay maaaring makapagpahamak sa kanya, at halos makalimutan na niya ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, dumating si Jurian upang makipagkita kay Jian at nagpaliwanag sa kanya na hindi niya sinasadyang magpakita kaagad ng ganito. Tinanong siya ni Jian kung bakit siya pumunta doon, at ipinakilala niya ang kanyang kapatid, na nagsasabing gusto niyang makipagkita sa apprentice ni Kaden. Pagkatapos ng ilang oras, nandoon din si Jiwoo, at ipinakilala niya ang kanyang sarili, habang sinasabi ni Jurian, ang kanyang pangalan na siya si Ian Patrick. Nagpasalamat siya sa kanyang pagdating at sinabing gusto siyang makilala ng kanyang kapatid ng personal pagkatapos na madinig ang tungkol sa kanya, kaya pumunta siya kasama niya. Tinititigan siya ni Ian, at nakiusap si Jurian kay Jiang na bigyan sila ng pagkakataon na makapag-usap. Hiniling ni Jiang kay Jiwoo na tawagin siya kung kailangan niya, at pinapanood lang sila ni Jiwoo habang umaalis. Pagkatapos nun ay umupo na siya sa harap ni Ian, na tahimik pa rin at nakatingin pa din. Nagtataka si Jiwoo kung bakit hindi siya nagsasalita ng kahit ano, at sinimulan niya ang pag-uusap at tinanong ni Jiwoo kung gusto niya ba siyang makita dahil siya ay apprentice ni Kaden. O kung may gusto rin niyang makipag-sparring sa kanya. Ang sagot ni Ian ay ayaw niya ng kahit ano at sinabing curious lang siya sa kanya, dahil minsan na niyang natalo ang kanyang kapatid. Sinabi niya na hindi niya nais na makita siya, at hindi rin niya naisip na labanan siya kailanman. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit siya naroroon, at sinabi niya na ang kanyang kapatid na si Jurian at kinaladkad siya at sinabing ang pakikipag-ugnayan sa Kaden's apprentice ay magiging mabuti para sa kanya. Moreover, ang kanyang grandfather ay nagbanggit ng ilang bagay tungkol sa kanya at inutusan siyang upang sumama sa kanyang kapatid. Tinanong ni Jiwoo kung bakit sinabi sa kanya ni Jurian na gusto niyang makilala siya, at tinanong ni Ian kung close ba siya kay Jiang Yu, na isang Korean New top ranker.
Sinabi ni Ian na siya ay napaka-pretty at siya ay namangha nang makita siya. Siya rin ay nagtataka tungkol sa babaeng nagtatapon sa kanyang kapatid. Ngayon ay napagmasdan niya kung bakit nalulunod siya ng kanyang sarili at labis na naakit sa kanya. At sinabi niya na ang totoo ay dahilan lang siya ngayon, at sigurado siya na ang tunay na layunin ay makita si Jiang. Napag-isipan ni Jiwoo ang tungkol sa kanilang pagsasama. Nang tawagin siya ni Ian at tinanong kung nakikinig pa ba siya sa kanya, tinanong ni Jiwoo kung ano ang kanyang sinasabi, at sinabi ni Ian na inaasahan niyang mas magiging agresibo siya. Ngunit ang palagay niya ay mali, siya ay medyo natatakot lalo na at siya ay apprentice ni Kaden. At alam niyang siya ay nakakatakot kaysa sa World's Icon Top 10. Pagkaraan ng ilang oras, bumangon si Ian, at sinabing siya ay uuwi na at sinabing magiging masaya na ang kanyang grandfather sa kanyang pag-uwi, pagkatapos ay sinabi niyang kita-kita na lang at mabilis na pumayag si Jiwoo. Huminto siya sandali at sinabing, masaya siya at naprito siya na may magandang tao sa paligid, na nagpapagilty sa kanya para sa ilang kadahilanan. Lumingon siya kay Jiwoo at hiniling na bantayan niya ang kanyang kapatid. Habang pinapanood lang siya ni Jiwoo habang umaalis. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Jiang sa kwarto at nilapitan si Jiwoo na nakaupo doon. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung okay na ang lahat, dahil wala na sila, at ang sabi ni Jiwoo, na maayos na ang lahat. Tumayo siya at sinabing aalis na rin siya, at mapapansin na siya ay pag-aalala. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang tahanan at malungkot sa pag-iisip na si Jurian ay ang nangungunang top 10 apprentice by nature at isang prestigious world ranker. Kumpara sa kanya na patuloy pa ring nakadepende kay Kaden para sa lahat. Gusto niyang lumakas ng mabilis. Bigla siyang nakadinig ng tawag mula sa isang tao, nagmamadali siya patungo sa kanyang pinto, at ang kanyang sorpresa ay nakita si Jiang doon. Inalok siya nito ng paglalakad. Habang sila ay naglalakad, tinanong siya ni Jiang kung may nasabi ba si Ian na nakapagpapabagabag sa kanya. At hiniling na sabihin ang nangyari. Umupo si Jiwoo at sinabing ayon kay Ian. Ito ay dahil sa kanya kaya nais ni Ian na makipagkita sa kanya, ngunit si Jurian ang may kagustuhan talaga upang makita siya. Si Jiang ay na-shock at sinabi ni Jiwoo na ang kanyang isip naghalo-halo na pagkaraang marinig. Na sinabi niya na, si Jurian is a well-behaved gentleman, a world rankings, at gwapo. At humingi siya ng tawad sa kanya dahil sa ginawa niyang pag-aalala. Umupo din si Jiang at sinabing, kailangan niyang sabihin sa kanya ngayon, kaya kinuha niya yon hanggat maaari. Nakangiti siya at sinabi, na nakikita siyang ganito ay hindi masama para sa lahat ng ito, at itinatalikod ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, sa isang laboratorio, may mga lalaking pumunta kay Dr. King. Ang ina ni Jiwoo ay hiniling na sumama sa kanila. Makalipas ang ilang araw, sinubukan ni Jiwoo na kontakin ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito sinasagot. Siya ay nag-aalala siya tungkol sa kanya at sinabi niya kay Kaden ang tungkol dito. Sinabi niya sa kanya na siya ay normal na nakikipag-ugnayan sa kanya araw-araw, ngunit hindi niya ito ginawa sa loob ng 3 araw. Sinabi ni Carton na walang kakaibang nangyari sa kanya. Nag-aalala si Jiwoo at sinabing, hindi ito nangyari sa nakalipas na 5 taon. At hiniling sa kanya ni Kaden na makipag-ugnayan sa kanya muna. Sinabi ni Jiwoo na hindi niya minsan masasagot ang kanyang mga tawag sa araw dahil sobrang abala siya sa trabaho. Kaya pangkaraniwan kapag siya ang unang nag-text sa kanya, kalimitan ay sinasagot niya ito sa gabi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakasasagot pa sa kanya mula kagabi. Pagkatapos niyang i-text siya kahapon, hiniling ni Kaden na bigyan siya ng kaunting oras para makasagot siya. Kinabukasan, muli niyang sinubukang makipag-ugnayan sa kanya, ngunit nakatanggap lamang ng automatikong tugon. Nag-record siya ng mensahe, tinanong siya kung may nangyayari, at tinanong siya kung bakit hindi siya bumabalik sa kanya. Napansin ni na Kaden at Cartin na mas nag-aalala siya kaysa dati, at hiniling siya ni Kaden na puntahan siya upang bumisita. Hiniling niya sa kanya na puntahan siya at tingnan para mabawasan ang kanyang pag-aalala, at hindi na siya tinawagan. Batay sa sinabi nito sa kanila, it means medyo kakaiba na hindi siya sumagot. Pumayag siya at sinabing pupunta siya at susuriin siya. Sa parehong gabi, ang kanyang mga kaibigan ay nasa kanyang tahanan upang pakainin ang mga pusa. At tinanong ni Sabbin si Joseph kung kailan babalik si Jiwoo, at sinabi niya na ipaalam nila sa kanya. Sinimulan ni Jiwoo ang kanyang paglalakbay at dinala rin si Kaden at Carton. Kasama niya si Carton habang si Carton ay nakakarga sa cargo na nagtitimbang ng 15 kilo.
Pagkatapos nito, nakarating sila sa lugar kung saan nakatira ang kanyang ina. At sinabi ni Jiwoo na nakapunta lang siya dito minsan mula nang magtrabaho siya dito. Pinindot niya ang bell, ngunit walang dumating. Naghintay siya ng matagal at napansing wala siya. Hiniling sa kanya na i-unlock ang pinto. Ipinakita niya ang matutulis niyang mga kuko at hiniling na kunin siya ni Jiwoo. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto, at namangha si Jewel nang makita ang kanyang kakayahan. At si Carton ay medyo disappointed. Pagkatapos ay pumasok sila sa bahay, at nagulat si Jiwoo nang makita ang lugar dahil nakararamdam siya ng masyadong malamig. Tinanong ni Carton kung sigurado siya na ito ang tamang lugar, dahil mukhang vacant ito sa kanya, ngunit sigurado si Jiwoo tungkol dito. Mukhang medyo matagal-tagal na rin simula noong may nakatira sa lugar, at sa tingin nila ay wala talagang nakatira dito. Sinabi ni Jiwoo na lahat ng mga sulat at postcard ng kanyang ina ay ginamit ang address na ito. Sinabi ni Carton na may isa lamang paliwanag. Gumawa siya ng peking address para itago ang isang bagay. Naaalala niya ang kanyang ina, pangako sa kanya na gagawa siya ng paraan upang maibalik sa normal ang kanyang katawan. Magagawa niyang makipagkaibigan at makihalubilo sa kanila tulad ng mga ordinaryong kaibigan. Umaasa siya na maaari siyang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanyang katawan at mapasaya siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang lumayo sa kanya ng ilang sandali, at umaasa siyang mahahanap niya ito para sa kanya. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pinagtatrabahuan na napakaraming tao ang nangangailangan ng tulong, at ayaw niyang magbulag-bulagan sa kanila. Tinanong niya siya kung magiging okay, kung mag-isa siya ng kaunti pa. At hiniling niya sa kanya kung ano ang gagawin niya. Sa kasalukuyan, tinanong siya ni Caden tungkol sa kanyang ina, at sa kanyang lugar ng trabaho, at sinabi niya na ito ay isang pharmaceutical company na tinatawag na OINT. At nagsimula siyang magtrabaho doon upang makahanap ng lunas para sa kanyang katawan. Nagkatinginan sina Caden at Carton at hilingin sa kanya na simulan ang kanilang paghahanap mula doon. Sa kabilang panig, isang lalaki ang nag-iimbestiga sa kanya. Tinawag siyang Dr. Kang at hiniling sa kanya na huwag na silang pahirapan. Tinanong niya ito kung bakit niya nilabas ang mga sample at tinanong kung sino ang kanyang kasabwat. Nagtanong siya kung bakit bigla siyang Gina ganito, at tinatanong siya ng paulit-ulit. Sinabi niya na hindi siya naglabas ng anumang mga sample, at ang lahat ng mga sample ay nakaseguridad, at ang paglabas ng mga ito lamang ay imposible. Sinabi niya na kinukuha nila ang sample sa araw na ginamit para sa pananaliksik na pinamumunuan niya. At gaya ng sinabi niya, naitala ang mga ito na natuklasan ilang buwan na ang nakalipas, ngunit natagpuan nila ang mga ito ng live. Hindi maintindihan ni Dr. Kang kung ano ang sinasabi niya at tinanong siya kung ano ang kanyang ibig sabihin nang natagpuan niya ang isang sample ng buhay. At sinabi ng lalaki na nasa kanila ang lahat ng sumusuportang ebidensya. Mayroon pa silang pahayag mula sa sample na tinawagan nila kaninang umaga na hinawakan niya sila sa pagtakas sa kanilang buhay. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magsimulang magsalita habang siya ay isang maginoo. Nanatili siyang tahimik at sinabi ng lalaki na hindi nila akalain na ang procedure na kailangan niyang pigilan siya sa pagbubunyag ng kanilang mga lihim, kahit na sa ilalim ng pagpapahirap o serum ng katotohanan, ay hahadlang sa kanila. Bulalas niya na ang lahat ng ito ay matatapos na sa loob lamang ng ilang araw. Sa sandaling gumising ang isang psychiatry, may dumating doon. Nagulat siya nang marinig ito, at ang lalaki ay bumangon para iligtas. Alam niya na ang ibig sabihin psychic na ito, at iyon ay parang madaling i-override ang mga epekto ng kanilang procedure at makuha ang anumang nasa loob ng kanyang ulo. Ang bagay ay paglalapat ng malakas na puwersa ng sikolohiya sa kaalaman. Ang kanyang nauna ay makakasira sa kanyang utak at siya ay mamamatay. Pagkatapos ay ngumiti siya, sinabing sasabihin niya sa kanya ang isang bagay na nakakatawa, at sinusuri na sa sample ay nakuha nila ito. Ilang araw na ang nakalipas, ang slide ng sakit ay higit pa sa sapat para makapagtapat siya. Sinabi niya na ginawa lamang niya ang sinabi sa kanya, at ang lahat ay ginagawa niya. Tinanong niya kung paano ito lumapit sa kanya at ginawang posible ang kanyang pagtakas. Tahimik pa rin siya at pagkatapos niyang umalis, iniisip niya si Jiwoo. Iniisip na baka nag-aalala siya ngayon, pero dapat okay na siya, kahit wala siya ngayon. Iniisip niyang hindi siya kailangan ni Jiwoo sa simula pa lang. Nang sabihin niya sa kanya na hindi siya maaaring pumikit sa mga nangangailangan ng tulong sa kanya, hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya. Nagsimula siyang umiyak sa sandaling iyon, dahil para sa kanya hindi siya nagiging ina para kay Jiwoo.
Sa kabilang banda binisita ni Jiwoo ang opisina ng kanyang ina. At sinabi ng receptionist na wala silang empleyado na Yoo Jong Keng, tinanong niya ito kung maaari niyang sabihin sa kanya kung saan siya mahahanap. Sinabi niya na ang pangalan na ito ay wala sa listahan ng mga employee. Sa sandaling yun, ang lalaki kanina ay nagmamasid kay Jiwoo doon, at tinanong niya ang receptionist tungkol sa kanyang ina. Tinawag niya si Jiwoo mula sa likod at tinanong kung hinahanap kanya, Yoo Jong King. Tinanong niya ang tungkol sa kanyang relasyon sa kanya at sinabi ni Jiwoo na siya ay ang kanyang ina. Ayon sa database ng kumpanya, ang lalaki ay nagulat, at dahil ang Dr. Kang ay walang pamilya na nakatala, pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na sundan siya, at siya dadalhin siya kay Dr. Kang. Natuwa si Jiwoo at sinabihan siya na ang kanyang ina ay hindi nagtatrabaho doon. Sinabi niya na ang kanyang mga ina ay nag-eeksperimento ng lubos na kumpidensyal, at ang proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan para sa kanya ay medyo mas komplikado para sa mga kadahilanang pangseguridad. Hiniling niya kay Jiwoo na sundan siya, pero may evil smile siya sa mukha. Hindi siya makapaniwalang matagal na niyang inilihim ang lahat ng sekretong ito sa kanila. At ito ay magiging isang kapana-panabik na misyon. Sa kabilang banda, nakaupo sa bubong sina Kaden at Kartin, at sinabi ni Kartin na something fishy na itinago niya ang kanyang address sa paraang kanyang konteksto Jiwoo. At wala sa mga ito ang may katuturan, maliban kung nagkakaroon siya ng isang bagay na itinatago mula sa kanya. Umaasa sila na wala namang masama at ayaw ni Kartin na makitang muli itong mawala ni Jewel. Tumingin si Kaden sa kanya na nang may suspetsya, at binago niya ang paksa sa pamamagitan ng pagsasabi na ayaw na niyang maging mag-alala muli. Kasabay nito, si Jiwoo, na kasama ng lalaki, at tinanong niya ito kung ang gusaling kung saan siya nagtatrabaho at tinura ng lalaki na si Dr. Kang, ay nagtatrabaho sa isang hiwalay na pasilidad ng pagsasaliksik. Sinimulan nila ang kanilang paglalakbay, at pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa isang disyerto na lugar, at siya ay nalilito. Muli niyang tinawagan ng lalaki at tinanong kung dinadala siya sa kanyang ina. At siya, umoo, muli niyang tinanong kung gaano pa kalayo ang aabutin. At kanina pa niya sinasabi sa kanya na malapit na sila doon. Biglang hiniling ng lalaki sa iba na patahimikin siya, dahil nababaliw na siya, at akmang aatakehin siya ng isang injection. Mabilis na gumalaw si Jiwoo, at ang karayom ay tumagos sa upuan ng kotse. Si Jiwoo ay nabigla sa nangyayari doon. Hiniling sa kanya ng lalaki na tumahimik. Sa pagkakataong ito maaari na siyang makatulog nang hindi nasasaktan. Pagkatapos ay sinubukan niya itong suntukin, ngunit mabilis na kumilos si Jiwoo at naiiwasan ang kanyang pag-atake. Hinawakan niya ang kanyang kamay at iniisip na ang kanyang kapangyarihan ay hindi isang ordinaryong tao. Habang ang lalaki naman ay gulat na gulat din doon. Isang bata ang sumuntok ng ganoon lang. Muli niyang inatake si Jiwoo, ngunit muli niya itong iniiwasan. Pagkatapos ay hinampes nito ang side mirror at pinaghiwa-hiwalay ito sa maraming piraso. Sinuntok siya ni Jiwoo ng buong lakas, at ang iba ay nagtataka kung o-icon din siya. Bumaba ang lalaki sa kotse na may pinto, habang ang driver ay nawala ng balanse, huminto ang kotse, at lumabas siya doon at tinanong si Jiwoo kung siya ay isang o-icon 1. Bumaba na rin si Jiwoo ng sasakyan at humarap sa kanya. Shock yung lalaki. Ang Dr. Kane ay itinatago ang napakalaking sekretong ito mula sa kanila, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin siya kaagad. Sinusubukan niyang barilin si Jiwoo, ngunit ginamit niya ang kanyang sobrang bilis at mga bagay na nabigla sa kanyang pagbaril. Pero wala siyang kakayanin. Iniwasan niya ang lahat ng bullet na rumaragasa sa kanya sa walang oras at hinablat ang baril sa kanyang kamay. Sinusubukan ng lalaki na salakayin siya, ngunit umiiwas din siya sa kanyang pag-atake, at makikita kay Jiwoo mula sa kanyang kapangyarihan at bilis na siya rin ay isang o-icon. Gayunpaman, pinalakas niya ito, sinipa siya at sinusubukang hawakan na sana ng isa sa kanila, ngunit inatake niya ito at pinabagsak siya sa direksyon ng oposisyon. Seryoso siyang nasaktan, at ang isa naman ay tumawag kay Jiwoo, at sinabing siya ay medyo pulidong nasanay. At tinanong siya ni Jiwoo kung kilala niya ba talaga ang kanyang ina at bakit siya dinala doon. Ngumiti siya at sinabing mukha siyang kalmado sa ganitong sitwasyon at hindi niya gusto ang ganitong uri ng o-icon 1. Bulalas niya na ang lahat ng mga o-icon 1 ay laging kumikilos na parang pagmamay-ari nila ang mundo sa kanilang pambihirang kapangyarihan at minamaliit ang mga ordinaryong tao na parang wala lang. Napansin ni Jiwoo na hindi siya o-icon dahil sa paraan ng pagsasalita niya. Sinubukan ng lalaki na atakihin siya at sinabing, si Jiwoo ay ganoon kalakas sa murang edad,
kaya dapat niyang isipin na ang buong mundo ay biro sa kanya. Ngumiti siya at sinabing marami siyang dapat ay eksperimento sa kanya, kaya dapat siya patayin. Siya ay tumalon at umaatake kay Jiwoo na nagsasabi na ito ay magiging napakasakit para sa kanya, ngunit siya ay umiiwas sa kanyang atake. Napakalakas ng kanyang mga pag-atake, ngunit siya impress sa kakaya ni Jiwoo. Samantala, lumapit si Jiwoo at sinuntok siya ngunit naharang ng kanyang kamay at itinulak siya palayo. Tinanong niya kung saan siya kabilang at kung saang organisasyon ang nagsasanay sa isang katulad niya. Hindi sumagot si Jiwoo at sinabing, walang saysay na malaman yun ngayon, at malalaman niya yun pagkatapos niyang mahuli siya. Gumamit siya ng maliit na bagay at nilagay sa leg niya. At sa sandaling naayos niya ito, ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-transformer, at si Jiwoo ay nabigla nang makita siya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit ang kanyang paglago ng kapangyarihan exponential dahil dito. Pagkatapos niyang magdikit ng kung ano sa kanyang leeg, tumalon siya patungo kay Jiwoo para umatake. Ngunit iniiwasan niya ito sa isang estado ng pag-aalala. Ngumiti siya at sinabing baka madurage na niya siya ngayon. Nasukol niya si Jiwoo, sinabing ganitong pag-iisip ang gusto niya. Inaatake niya si Jiwoo, ngunit muli niya itong iniiwasan. Kaya't sinuntok niya ang lupa kung saan siya nakatayo, ngunit muli niya itong iniiwasan sa kanyang bilis. Nagulat si Jiwoo na ang kanyang kapangyarihan at bilis ay mas malaki kaysa sa dati, at muli siya ay muling tumalon sa kanya para umatake at nagdulot ng pagsabog doon. Ang lalaki ay nandoon pa rin, at si Jiwoo ay hindi nasaktan dahil sa kanyang kakayahan. Sinabi ng lalaki na ang kanyang bilis ay remarkable at tinanong kung aling grupo ang nagsasanay sa kanya. Sasabihin na niya sa mga organisasyon o pamilya na kilala sa kanilang bilis, pagkatapos ay babaguhin ng paksa, sa pagsasabing wala sa kanila ang mahalaga ngayon. Tinanong niya si Jiwoo kung gusto niyang makita ang kanyang ina at kaladkarin niya ito palabas doon. Ngunit iniisip niya kung magkakaroon pa ba ito ng isip na kilalanin siya. Muli niyang inatake si Jiwoo at sinuntok ng kanyang buong lakas. Ngunit muli siyang iniiwasan ni Jiwoo, at sa pagkakataong ito nasuntok niya ito ng matagumpay. Ang lalaki ay nabigla nang masuntok siya at hindi niya nakikita ang kanyang mga galaw habang siya ay umaatake ng paulit-ulit. Pagkatapos ay sinuntok ni Jiwoo ang lalaki ng buong lakas at pinadapa siya sa malayo. Siya ay seryosong nasugatan at nagtataka kung saan nanggaling ang halimaw na ito sa lupa. Nilapitan siya ni Jiwoo at tinanong siya tungkol sa kanyang ina, ngunit hindi siya sumagot. Iniisip niya, makapangyarihan ang batang ito, ngunit nagtataka siya kung nandyan ba talaga siya para kay Dr. Kang. Pagkatapos ay sinabi niyang dadalhin niya siya kay Dr. Kang. Dahil dadalhin pa rin niya ito sa kanya. Tinanong siya ni Jiwoo na sabihin sa kanya kung nasaan siya, at sinabi niya na hindi niya alam. Kahit na sinabi niya sa kanya at siya ay nasa isang convert research facility na walang address, hindi niya ito makikita ng mag-isa kung mayroon siyang direksyon, si Jiwoo ay nalilito tungkol sa kung ano ang dapat niyang pagkatiwalaan. Ganat wala siyang pagpipilian dahil wala siyang ideya kung saang kumpanya nagtatrabaho ang kanyang ina. Dumating siya nang walang alam. Iniisip niya na ang lalaki ay nagsisinungaling, ngunit dapat pa rin siyang sundin maliban kung mayroon siyang ibang paraan upang mahanap siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa lalaki na pangunahan siya sa daan, at siya ay masaya na siya ay nabitag niya. Sa kabilang banda, dumating na ang mga bagon ng psychic, at nasugatan niya ang isa sa mga O-Icon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na matagal na siyang nakakulong doon. Lahat ng bagay ay huminto, at sinabi na niya sa kanila ang tungkol dito. Isang opisyal ang tumawag sa kanya ng Miss Layla at nagtanong kung maaari nilang gamitin muli para sa kanya eksperimento. Ngunit sinabi niya na hindi na siya makakawala sa kanyang kapangyarihan. Sinabi niya na magagamit niya ang kanyang katawan bago pa ito tuluyang mamatay. At sinabi ng ibang opisyal na magagawa nila yon. Ang isa ay ang pinatakas ni Dr. Yu Jiangkang, si Sky. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid at sinabi na siya ay labis na nasasabik tungkol dito. Sa kabilang banda, si Dr. Kang ay nasa isang silid at iniisip ang mga bagay, na ang kamatayan ay isang bagay na pinaghahandaan na niya. Ngunit hindi niya akalain na maburasi sa kanyang mga alaala. Biglang bumukas ang pinto at bumungad doon si Miss Layla at tinanong siya kung siya si Dr. Kang. Natatakot siyang makita ang psychic na hinihintay nila. Bulalas niya na tinutukoy siya ng iba bilang isang psychic, ngunit mas gusto niyang tawaging isang psychiatry. Dahil gustong-gusto niyang maging konektado sa isipan ng kanyang mga pasyente, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan kay Dr. Kang at sinabing makikinig sila sa sasabihin ng kanyang isip.
Hiniling niya sa kanya na huwag matakot sa kanya, at hindi siya nahihirapan mula sa simula. Bawat minsan ay nagbabanta ito ng iba sa mga tuntunin ng kung magkano ang maaari nilang gawin bago ang kanilang minahan ay mapahamak sa amin, at matukoy na ang fine line ay kung saan ang saya ay namamalagi. Nasisiyahan din siyang makita ang lahat ng iba't ibang panig na ipinapakita ng mga tao sa kanya kapag dahan-dahan niyang dinadala ang mga bagay sa huling yugto. Sa kabilang banda dinala ng lalaki si Jiwoo sa lugar kung nasaan ang kanyang ina at sinabing maaari niya itong patayin kapag hindi niya ito matagpuan. Doon ay nabigla si Jiwoo nang makita ang ganitong uri ng lugar ng trabaho at nagtataka kung what on earth ang kanyang pinagtatrabahuan. Ang lalaki ay nag-iisip na siya ay tapos na para sa mga minuto nang marating na nila ang pasilidad na iyon. Iniisip niya si Layla na isa itong masamang mangkukulam, ngunit ang kakayahan ay pangalawa sa mga pilantropo. Hinawakan siya ni Jiwoo sa kanyang ulo at sinubukang tanungin kung ano ang kanyang ginagawa. Ngunit binibigyan niya siya ng electric shock at ginawa siyang unconscious. Iniisip niya na ang kanyang pag-atake ay gumagana tulad ng sinabi ni Kaden na ito ay gagana. Sinabi niya sa kanya na sa pamamagitan ng paggawa nito, maaari niyang idirekta ang kanyang pagkabigla sa kanyang utak at mapatamba sila ng walang epekto. Samantala, dumaan siya doon, at nagulat ang mga gwardya nang makita siya. Pinigilan nila siya at sinabing, ito ay isang restricted area, so bawal siyang makatapak dito. Sinabi ni Jiwoo sa kanila na nandoon siya para sa isang nagtatrabaho doon, siya ay si Dr. Yu Jiangkang. At itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanya sa oras na madinig ang pangalan nito. Hiniling ng isang lalaki sa isa pa na sabihin sa isang tao na hinahanap ng isang bata si Dr. Kane. Nagulat si Jiwoo sa kanilang mga reaksyon at iniisip na alam nila kung sino siya, ibig sabihin, ay nakalalamang na naroon siya. Sa kabilang banda, ginagamit ni Layla ang kanyang kakayahan ng mag-isa at sinabing mayroon siyang malakas na mentalidad dahil nasa yugto na sila para sa puntong ito. Ang mga tao ay karaniwang sumusuko at nagsisimulang baybayin ang mga beans. Tinanong niya ito kung ano ang sinusubukan niyang itago sa kanila, ngunit sa huli ay nagkukwento siya ng lahat. Bulalas niya na walang silbi ang hindi kinakalawang na katapatan sa kanyang organisasyon at hilingin sa kanya na ihinto ang paglaban. Sinusubukan ng doktor na hindi nila malaman ang tungkol kay Jiwoo. Biglang may pumasok na lalaki roon, at nagalit si Layla sa kanya at tinanong kung sino siya para istorbuhin siya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, at sinabi na ito ay isang kagyat na bagay. At sinabi ng lalaki na may bata sa labas, na hinahanap si Dr. Kang. Pareho silang nagulat dito at malaki ang pag-asa ni Dr. Kang na hindi si Jiwoo ang batang yon. Hinawakan ni Layla ang kanyang ulo, hinampas siya sa mesa at tinanong kung sino ang batang yon. Hindi siya sumagot at umalis, ibinilin sa lalaki na bantayan siya. Si Yu Jiang ay labis na nag-aalala at kung ano ang gagawin niya kung siya ay talagang si Jiwoo. Dinala nila si Jiwoo sa isa pang silid at binabantayan siya ng dalawang lalaki. Iniisip ni Jiwoo kung ano kaya ang ginagawa ng kanyang ina sa ganitong lugar. Biglang sumulpot doon si Layla, sinabing may cute daw silang batang lalaki roon at tinanong siya kung hinahanap niya si Dr. Yu Jiangkang. Umupo siya sa upuan at ginamit ang kanyang Awaken's power laban sa kanya. At gulat na gulat si Jiwoo na siya rin ay isang O-icon. Tinanong niya ito kung paano siya kamag-anak ni Dr. Kang at napagmasdan ni Jiwoo na siya ay banayad sa kanyang kapangyarihan sa ngayon, at malamang na hindi pa niya alam na siya rin ay isang O-icon 1. Sinabi niya sa kanya na siya ay pamilya ni Dr. Kang, at nagulat siya at iniisip na walang pamilya si Dr. Kang sa pagkakaalam niya. Iniisip niya kung hindi ba sinuring mabuti ng kumpanya ang kanyang background. Tinanong siya ni Jiwoo kung nakikita niya siya at napagmasdan ni Layla ang pagkakahawig sa kanilang mga mukha. Iniisip ni Layla na ito ay maaaring magpaganda ng mga bagay kung siya ay tunay na pamilya niya. Pagkaraan ng ilang oras, dinala niya si Jiwoo sa kanyang ina, at nagulat nang makita siya. Tinanong niya siya kung paano siya nakarating doon, habang si Jiwoo ay gulat na makita ang kanyang kalagayan. Si Layla ay nag-e-enjoy sa eksena at ang mga bagay na nakikita sa kanilang mga mukha ay halatang magkapamilya sila. Nagulat si Dr. Kang at nagtataka kung paano napunta si Jiwoo doon. Tinanong niya ito kung paano niya nakita ang lugar na ito. Sinabi niya na hindi niya ito makontak, kaya pumunta siya roon para hanapin siya. Nagsimula siyang manginig at sinabing dapat hindi na siya pumunta doon. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit nagsimulang tumawa si Layla. Tinanong niya siya kung ang batang ito ang dahilan kung bakit siya nagsisikap na labanan ang kanyang kapangyarihan. Tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya ngayon,
At sa kabila ng kanyang mga epekto upang ilayo siya sa kanila, sa wakas ay nagpapakita siya sa harap nila. Natakot siya at hiniling sa kanya na palayain si Jiwoo, at sasabihin niya sa kanya ang lahat. Siya ay labis na nalulungkot tungkol kay Jiwoo, since siya ang naglagay kay Jiwoo dito. Sinabi ni Layla na hindi niya magagawa ito, dahil ang batang ito ay maaaring maging isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon. Hiniling niya kay Dr. Kang na magpasalamat, dahil kailangan niyang makapagpaalam bago maging isang eksperimentong manika na walang alaala. Tinanong siya ni Jiwoo kung siya ba ang may gawa nito sa kanyang ina, at natatawa ito at nagreply na balak niyang gamitin siya hanggang sa bumigay ang kanyang utak. Bigla siyang inatake ni Jiwoo ng galit at itinulak siya palayo para mahulog siya. Nabigla siya sa nangyari sa kanya, sina Layla at Dr. Kang, ay pagkabigla nang makita ang kanyang kapangyarihan. At hiniling niya sa kanya ni Jiwoo na palabasin sila sa lugar. Bumangon si Layla at tinanong kung siya ay isang Oiken 1, ngunit muli siyang dinamba ni Jiwoo at sinubukang atakihin siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay iniiwasan na siya ni Layla. Nagtataka siya kung gaano kabilis ang batang ito at ginagamit ang kanyang Awaken's power sa kanya. Mayroong isang pagsabog doon at iniisip niya na kuha niya siya. Ngunit ang kanyang pagkabigla, nang si Jiwoo ay hindi na tinamaan at muli niyang tinamaan ito, at muli itong pinabagsak sa lupa, at siya ay bumangon muli, nagulat at tinanong kung ano siya. Nagtataka si Layla kung bakit napakalakas niya gayong napakabata pa niya. At nagtataka kung bakit hindi siya nakatala sa database ng company bilang kamag-anak ni Dr. Kang. Tumawa siya at sinabing makakalimutan niya na siya ay isang maliit na bata at naging mas seryoso mula ngayon. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan bilang Oken at sinubukan siyang atakihin, ngunit si Jiwoo ay nananatiling kalmado at sinaktan siya ni Jiwoo muli. Nagulat si Layla sa bilis nito habang inatake siya ng maraming beses. Pagkatapos ng mga pag-atake ng paulit-ulit, ginagamit niya ang kanyang electrical attribute at sinuntok ang kanyang tiyan. Bumagsak siya sa lupa ng sugatan. Lumapit sa kanya si Yoo-jang at tinanong kung ayos lang siya, at tinanong niya ito tungkol sa kanyang kalusugan. Ngumiti siya, sinabing ayos lang siya at hiniling na umuwi na sila sa bahay. Ngunit bigla, muling bumangon si Layla at ginamit ang kanyang kapangyarihan laban sa kanya, sinabing hindi niya akalain na magiging ganito kaseryoso siya laban sa isang bata. Hinipnotized siya ni Layla at sinabi na mahirap paniwalaan na siya ay makakawala sa ilalim ng radar ng mga kumpanya kapag siya ay napakalakas sa gayong batang edad. Sinubukan siyang gisingin ni Dr. Kang, ngunit ngumiti lang si Layla at hiniling sa kanya na sumuko na ngayon, dahil siya ay trap na sa maliit na mundong nilikha niya para sa kanya. Laking gulat niya na nakuha niya ang pag-iisip ni Jiwoo, at nagpapasalamat sa kanya para sa magnificent experiment subject na ito. Para sa isang paksang ganito kalakas, tiniyak niya sa kanya na ang kumpanyang nagtataka ay mag-aaksaya ng isang patak ng kanyang halaga ng dugo. At makakakuha siya ng magandang komisyon mula dito. Pilit na pinipigilan ni Dr. Kang si Layla. Kaya malapit na siyang atakihin ni Layla para makaalis si Jiwoo sa kanyang bitag. Sa pagkakataong ito, inaatake siya ng kanyang makapangyarihan attribute. Mayroong isang malaking pagsabog ng kuryente doon at bumulagta si Layla dahil dito. Napabulalas siya na malapit siya sa kanyang isipan at naalala ang oras na sinabi ni Kaden sa kanya na ang mga psychic na Oiken 1 minsan ay may posibilidad na guluhin ang kanilang estado ng pag-iisip at hindi upang sabihin na gagawin nila ang kanilang mga uri ng mga kasanayan sa labanan. Ngunit susubukan nilang manatili sa kung ano maganda. Hiniling niya sa kanya na gamitin ang kanilang mga tendency laban sa kanila, na hindi niya magagamit sa lahat ng oras, ngunit ito ay magiging epektibo kung haharapin niya ang mga ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, magpapanggap siya sa kanya na papaniwalain silang nakuha na nila siya kunyari, at sa sandaling nalinlang nila ang kanilang bantay, kunin ang pagkakataon na sipain sila palabas. Sinabi niya sa kanya na ito ay pinakamahusay na gumagana kapag ginamit ng mga taong mukhang tanga na tulad niya. Iniisip niya na siya ay nasa malalim na problema kung hindi siya nakikinig sa mga babala ni Mr. Kaden at payo. Mabilis na tumakbo si Dr. Kang patungo kay Jiwoo at tinanong kung siya ay okay, at sinabi ni Jiwoo na siya ay okay at hilingin sa kanya na agad na umalis doon. Samantala, lumitaw ang mga gwardya doon at sinimulan silang barilin. Pumunta si Yoo-jang sa kanyang harapan upang iligtas siya. Ngunit nabigla sila nang makitang nakolekta ni Jiwoo ang lahat ng mga bala sa kanyang kamay at itinapon ang mga ito. Pagkatapos ay gumagalaw siya sa sobrang bilis niya at pinalayas ang mga ito bago sila makapag-react. Hinawakan niya ang kamay niya at hiniling na mabilis siyang kumilos. Sa kabilang banda, ang mga gwardya ay nasa isang kagipitan upang mahanap sila,
at isa sa kanila ay humihiyaw na dapat nilang mahuli ang mga ito. Laking gulat nila nang ibinaba niya si Miss Layla at inakbayan siya nito at hiniling na umiwas ng tingin. Bago niya ilabas ang kanyang mga mata, inutusan niya itong sabihin sa kumpanya na hulihin sila at sabihin sa kanila na mayroon sila ng kanyang panghabang buhay na katapatan at ang gusto lang niya na maging kapalit nito ay tapusin sila. Iniisip niya na hindi niya hahayaan silang mamatay ng madali, at makikita niya silang mamamatay sa matinding paghihirap sa harap ng kanyang mga mata. Biglang, isang liwanag ang kumikislap sa harap nila at si Kaden ay lumitaw doon. Tinanong niya siya kung sino siya, ngunit nakilala niya siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tinanong ni Kaden si Layla kung ano ang sinasabi niya at kung ano ang ganawa niya sa kanyang apprentice. Laking gulat nila nang malaman na ang bata ay kanyang apprentice. Ginalaw lang ni Mr. Kaden ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kakayahan para hilingin sa kanila na go to hell at tapusin sila. Makalipas ang ilang oras, dinala ni Jiwoo ang kanyang ina sa bahay at kasama rin niya si Carton. Samantala, biglang lumabas dun si Kaden at tinanong siya ni Carton kung saan siya nagpunta sa kalagitnaan ng pag-uusap. Sinabi niya na namamasyal siya at tinanong si Jiwoo kung nasa labas pa ba siya. Tinanong niya si Carton kung sigurado siyang ayos lang siya. At siya ay nagsabi na pinagaling niya siya sa abot ng kanyang makakaya at sinabing nagkaroon lang ng pansamantalang pagkabigla sa kanyang utak at isipan. Ngunit wala nang dapat ipag-alala. Gayunpaman, walang major na alalahanin, kaya maaari siyang magising anumang minuto ngayon. Si Jiwoo ay nag-aalala tungkol sa kanya at nalilito kung anong uri ng pasilidad ang kanyang pinagtatrabahuhan at kung bakit siya inilagay sa ganoong sitwasyon. Tinanong siya ni Kaden kung may psycho. At tumugon si Jiwoo na oo, ang weird pa doon ay ang lalaki na nagdala sa kanya ay isang Oiken 1. Pero nagsalita siya na parang siya ay hindi Oiken 1. Mayroon ding isang bagay na kinabit niya sa kanyang leeg na nagpalakas sa kanya. Bigla, ang kanyang ina bumangon at sinabi na ito ay isang puwersa ng Oiken 1 sa pamamagitan ng drug infusion. Tinanong siya ni Jiwoo tungkol sa kanyang kalusugan at nagpapasalamat siya kay Carton sa pagtrato sa kanya. Tinanong niya siya kung nagtatrabaho siya sa isang lugar kung saan nag-aaral sila ng mga paraan upang maging Oiken ang mga tao ng artipisyal. Inamin niya yon, at sinabi ni Jiwoo na narinig niya na yon ay ipinagbabawal, at ginagawa nila ang lahat ng uri ng hindi makataong mga eksperimento sa mga tao. Tinanong nila siya kung bakit siya nagtatrabaho sa ganoong lugar, at sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang kumpanya ng pharmaceuticals. Si Kaden at Carton ay nakatingin din sa kanya at naghahanap ng sagot, ngunit hindi siya umimik. Tinanong siya ni Jiwoo kung nagtatrabaho ba siya dahil sa kanya, at sinabi ng ina na hindi naman sa ganoon. Tinanong muli ni Jiwoo kung bakit siya nagtatrabaho sa isang kumpanyang ganoon at sinabi ng ina niya na nang hindi pa niya alam ang kanyang kakayahan bilang Oiken, nag-focus siya sa paghahanap ng lunas. Ang kanyang bilis ay masyadong pambihira upang isaalang-alang ito sa iba, at ano ang maaring maidudulot nito sa kanyang anak. At wala siyang ideya kung paano nito tatanggapin ang kanyang katawan. Siya ay natatakot na magdadala sa kanya ng panganib kung ito ay ma-expose. Nagpunta siya sa isang kumpanya ng parmasyutiko patungo sa isa pa, naghahanap ng lunas. Ngunit ang lihim na pagkuha ng kanyang database na may kaugnayan sa kanyang kakayahan ay parang imposible. Noon ay nakipag-ugnayan sa kanya ang organisasyong ito, nag-aalok sa kanya ng pagkakataong sumali sa kanilang eksperimental na pananaliksik at magbukas ng bagong abot-tanaw sa potensyal ng tao. Sumabat si Carton at sinabing, ito pala ay isang pasilidad ng eksperimento ng mga kakayahan ng mga Oiken at sumagot siya ng oo. Sinabi niya na noong una ay walang siyag ideya na ganoon ang uri ng lugar, at naramdaman niyang sinusubukan nilang galugarin ang mga bagong posibilidad para sa mga tao. Malaki ang pag-asa niyang makahanap ng paraan para makapagmulta sa kanya hanggang sa makuha ng kanyang mga research outfit ang kanyang promotor na sapat upang bigyan siya ng access sa kanilang nangungunang classified data sa kung paano nila isinasagawa ang kanilang pananaliksik. Tinanong siya ni Kaden kung ito ay sa pamamagitan ng mga eksperimento ng tao, at sinabi niya na ang bawat piraso ng data at paghahanap na mayroon sila ay ang pag-eksperimento tungkol sa tao. Sa oras na yun, nabigla siya nang makitang maraming tao ang nag-eeksperimento, at isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa board. Sinabi niya sa kanya na siya ay chosen, at kasama nila ay masasaksihan niya ang pagtaas ng kinabukasan ng uri ng tao. Hindi niya malaman kung saang entidad ang pasilidad na yon, at ang alam niya ay mas maraming pasilidad ang naroon at may isang makapangyarihang organisasyon ang nasa likod nila, noong panahong yun. Ang paglayo sa lugar na yun ay wala sa kanyang liga.
Kaya pagkatapos ng maraming considerations ay nagpasya siyang iligtas ang pinakamaraming posible mula sa pagpaparusa sa mga tao bilang kanilang pang-eksperimentong paksa. Tinanong siya ni Jiwoo kung nailigtas niya ang mga tao mula sa pagiging kanilang paksa. Tinanong siya ni Cartil kung ang pagpapatakas sa kanila ay pinutol siya kaagad. Sinabi ni Dr. Kang na sinuri niya ang mga ito ngunit nabigo siya sa mga aksidente sa panahon ng mga eksperimento, iniulat silang patay at pagkatapos ay hinayaan silang makatakas. Hindi niya ito magagawa kung siya lang mag-isa, ngunit ginagawa ito kasama ng ilan ng sama-sama, at kasalukuyang inaalagaan nila ang nakaligtas na paksa sa isang ligtas. Ilang taon na niyang ginagawa ito, hanggang sa siya ay mahuli kamakailan. Hiniling ni Jiwoo na umuwi at hindi na maaaring bumalik doon. Siya ay may mga luha sa kanyang mga mata at sinabi na hindi sila makakasama kay Jiwoo, dahil sila ay susunod sa kanya, at alam nila na siya ay nagtaksil sa kanila. Ngayong nalaman nilang may anak na siya, hindi na talaga siya maaaring umuwi kasama si Jiwoo. Sinabi ni Kaden na pinasabog na niya ang buong pasilidad. Lahat sila ay nagulat pagkatapos nilang marinig ito, sinigurado siyang wala nang ibang makakaalam pa tungkol kay Jiwoo. Sa kabilang panig, isang lalaki ang nagpaalam na ang pasilidad, bilang siyam, ay naalis sa mapa ng isang Oicon 1. At base sa natitirang haka-haka at ebidensya ito ay si Kaden. Tinanong niya kung talaga bang ginawa ito ni Kaden Bray, at ibinalita ng lalaki na natuntun nila pabalik ang malakas na kuryente sa buong pasilidad. Lahat sila ay convinced na ito nga si Kaden. Moreover, isa sa mga mananaliksik ay nagtaksil sa kanila bago ang pag-atake, kaya nagpalaganap sila ng lahat ng kanilang mga pangunahing asset. Nagpasalamat dito dahil walang ibang major na kawalan maliban sa ilang mga combat team at ang pasilidad mismo. Pagkatapos ay ipinag-utos niya sa kanya na huwag ng pagpapadala ng pangkat ng tagapagsiyasat dahil nila kakayanin na matuklasan sila. Sinabi sa kanya ng lalaki na pina-address na niya ang inisyal na pangkat ng pagsisiyasat na ipinadala kanina. Iniutos niya sa kanya na isaalang-alang na ito ay sarado na. Sa kabila, tinanong ni Carton si Kaden kung bakit kailangan niyang pasabugin ang buong pasilidad na ganoon, at dapat sana ay nalaman niya man lang kung sino ang mga tao sa likod na iyon. Tinanong siya ni Kaden kung bakit kailangan niyang alalahanin yun. At nagalit si Cartin dahil katwiran niya kailangan nilang alamin kung anong uri ng lugar ang pagtrabahuhan ni Dr. Kang. Tinitingnan sila ni Kaden at sinabi kung naglaan siya ng oras para mag-imbestiga. Kung magkagayon ng mga data kay Jiwoo ay makukuha na, kaya binura na niya ang mga ito sa mapa sa lalong madaling panahon ay ang pinakamahusay na gawin. Sumang-ayon na si Carton at sinabi siya ay may punto doon. Biglang lumilitaw si Omnium, at nagulat si Jiwoo nang makita siya at tinanong kung bakit siya naparito. Tinanong ni Omnium kung kamusta ang kanyang ina. Sinagot naman siya ni Jiwoo na okay naman siya pagkatapos nagamutin siya ni Carton, so walang major na injury. Tinanong niya si Jiwoo kung ang presensya niya roon ay nangangahulugan na alam niya ang tungkol sa mundong ginagalawan niya. At sinabi naman ni Jiwoo na nabanggit na ng kanyang ina ang lahat. Tinanong niya si Omnium kung paano niya nakilala ang kanyang ina. Habang nandoon si Kate at lumitaw, at tinanong kung nakatakas din siya mula sa isang lab. Inamin na ni Omnium na tinulungan siya ni Dr. Kang para makatakas. At lahat ay nabigla nang malaman ito. Tinanong ni Jiwoo kung isa siya sa experimental subject na hinawakan ng kanyang ina upang makatakas, at nag-reply si Omnium ng oo at sinabing nakalaya siya kaya malaki ang pasasalamat niya kay Dr. Kang. At nalaman niyang anak niya si Jiwoo noong huling pagbisita nito sa kanya. Simula noon, palagi na siyang nakagabay kay Jiwoo, ngunit kailangang mangyari ito sa pagitan ng mga oras na iyon. Sinabi ni Jiwoo sa kanya na siya nahuli sa mga paggawa ng paulit-ulit kung ano ang ginawa sa kanya, at pinuntahan siya ni Jiwoo dahil sa pag-aalala sa kanya. Dahil hindi siya makontak ng ilang araw, naalala niya ang panahon na siya ay nag-eeksperimento, at upang suriin ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Gumawa sila ng iba't ibang uri ng mga sugat at gustong makita kung mapapagaling siya mula sa mataas na pressure. Sinusugatan siya ng sobra, at sa oras na yun, dumating ang kanyang ina para sa kanyang tulong at wala nang makitang peklat sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jiwoo na pinatulog siya ni Mr. Cartin upang matulungan siyang makabangon mula sa mental shock na natanggap niya mula sa isang psychic. Tinanong siya ni Jiwoo kung kumusta ang kanyang ina, at tinanong ni Omnium kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Sinabi ni Jiwoo na akala niya talaga ay nagtatrabaho ang nanay niya sa isang pharmaceutical company. Ngunit ngayong nalaman niyang nagtatrabaho siya sa isang laboratorio kung saan sila nag-eksperimento para sa kanya,
Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya at lahat ay nakatigin sa kanya. Sinabi ni Omnium na si Dr. Kang ay tumutulong sa mga tao na makatakas mula sa lab. Ngunit kapag iyon ay isang opsyon, ginawa niya ang kanyang makakaya upang gawing mas less miserable ang mga bagay. Bulalas niya para sa kanila na hindi man lang napili ni Dr. Kang na wakasan ang kanilang buhay, kahit natigil sa isang buhay na impyerno, kung saan sila ay tinatrato bilang mga bagay at ginamit para sa pangamba ng buong mga eksperimento. Si Dr. Kang lang ang nakakita sa kanila ng pantay-pantay bilang tao. Noong panahong yun, siya lamang ang kanilang kaligtasan. Kinaumagahan, nagising siya mula sa isang bangungot at mukhang kakaiba sa mga bintana. Lumapit sa kanya si Jiwoo at tinanong kung maayos ba ang tulog niya, at sinabi niya na matagal din siyang nakatulog ng mahimbing tulad nito. Lumapit si Jiwoo sa kanya at sinabing, simula nang malaman niyang siya ay Oiken once, nagsimula siyang magkaroon ng mga bagay. Gusto niyang gawin. Matapos malaman na walang anumang mali sa kanyang katawan, sinubukan niyang lumabas sa kanyang shell at tumigil sa pagkatakot kahit minsan. At pagkatapos niyang magkaroon ng mga kaibigan, sinubukan niyang aliwin ang kanyang sarili. Sinabi niya na mayroong mga ranggo sa mga Awakens One, at sila ay nagraranggo batay sa magnitude ng kanilang kapangyarihan sa loob ng isang itinakdang pamantayan. Ngunit ang tunay na mahalaga ay ang pagraranggo sa mundo. Narinig niya ang isang yon, may nakapasok sa World Top 100. Nagiging heavy influencer siya, ibig sabihin, lahat ng sinasabi o ginagawa niya ay magdadala ng matinding bigat sa Oiken World. Kamakailan lamang, nagsimula siyang magsumikap upang lumakas, at hiniling niya sa kanya na huwag tanungin siya dahil hindi niya alam. Sinabi niya na ang kanyang mentor Kaden ay isang kilala na makapangyarihan na alam ng kahit na ang nangungunang top 10 sa mundo. At iba talaga siya, ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maging malakas, tulad ni Kaden. Natutuwa si Yu Jiang na makita na ang kanyang maliit na batang lalaki na dating nakakatakot na umalis ng bahay ay nang-grow na ngayon. Hindi pa niya ginagawa ang trabaho niya bilang ina. Naging mabuting tao na siya ngayon. Tinawagan siya ni Jiwoo at tinanong kung may gusto ba siyang gawin at sabihin sa kanya na dumaan si Omnium kanina habang siya ay natutulog. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kung paano siya at kung ano nakilala niya sa mga taong katulad niya sa pasilidad na iyon. Siya ay nahihiya na siya ay isa sa mga nagbigay sa kanya ng impyerno at sumire sa kanya. At sinabi ni Jiwoo na sinabi ni Omnium na siya lang ang nagligtas para sa mga taong katulad niya. Alam din niyang gusto nitong tulungan ang mga taong yon, at hiniling niya sa kanya na magpatuloy at gawin ang gusto nitong gawin simula ngayon. Nagulat siya sa sinabi nito. At ipinaliwanag ni Jiwoo na alam niya kung gaano kalaki ang sacrifice nito para sa kanya. Hiniling niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya at gawin ang sinasabi ng kanyang puso na gawin niya. Pagkatapos nito, bumalik si Jiwoo sa kanyang tahanan at kasama na rin sila Kaden at Cartin. Busy siyang naglinis ng bahay habang nililinis ni Cartin ang mga poop ng mga pusa. At si Kaden ay nagbibigay ng pagkain sa mga pusa sa tulong ng kanyang matutulis at mahahabang kuko. Siya ay masaya at sabi na napakasarap sa bahay. At tinanong siya ni Kaden kung siya ay sure na okay. Natutuwa si Jiwoo para sa kanyang ina, nakahanap ng isang bagay na talagang gusto niyang gawin dahil marami siyang pinagdaanan dahil sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mayroong isang lugar kung saan naroon ang isang grupo ng mga taong tulad niya. Bukod pa sa pinagtatrabahuan niya, maraming iba pang pasilidad sa buong mundo ang gumagawa ng mga ilegal na eksperimento ng taong Oiken. Ang lugar na binanggit niyang magbibigay ng tirahan at paggamot para sa mga nailigtas niya at ng marami pang iba. Gusto niyang pumunta doon at tumulong sa mga nangangailangan sa kanya. Niyakap siya ni Jiwoo at hihilingin sa kanya na gawin ang gusto niya. Iniisip niya na mas ligtas siya doon at alam niyang ginagawa niya ang gusto niyang gawin para sa kanya. Samantala, lumitaw sina Jisoo, Sabbin at Wooon at lahat sila ay natutuwa na makita siya. Biglang sinabi ni Sabbin na dapat niyang sabihin sa kanila na siya ay bumalik at tanungin siya tungkol sa kanyang ina. Nagpapasalamat si Jiwoo sa pag-aalaga sa kanyang mga kuting. Habang inaaliw ni Jisoo si Kaden ng may paggalang, gaya ng nakasanayan niya, nang biglang sinabi ni Sabbin na magkakaroon ng mga balikatan sa pagitan ng mga Rockies ng Frame at ang World's Oiken Academy students. Tinanong siya ni Jiwoo kung bakit ito nangyayari, at sinabi ni Sabbin kung naaalala niya ang pag-ambush ng Frame. Nang binisita nila ang World's Oiken Academy, halos masawi silang lahat dahil sa showdown, manalo o matalo, pareho ang Frame at ang World Oiken Union ay magbubuga ng masyadong maraming dugo kung ito ay dumating sa isang away. At ang magkabilang panig ay may nangungunang 10,
kabilang sa kanila, at gayon din ang iba pang mga organisasyon na bahagi ng Unyon ng Mundo. Gayunpaman, sila ay hostile patungo sa frame. Kaya alam lang ng Diyos kung ano ang mangyayari kung sumiklab ang digmaan. Kung ang fiction ay tumaas sa pagitan ng mga nangungunang 10, kung gayon ito ay isang malaking sakuna. Kaya dapat ay desisyon na nila ang kanilang lineup sa ngayon, ngunit sa tingin nila ay mauuwi ito sa World Academic Top 10. Sinabi sa kanila ni Jesuk na tinanong niya si Miss Lee tungkol doon, ngunit ang sabi niya ay wala pang nakalagay na stepping stone. Pagkatapos nito, sinabi niya na hindi siya maaaring hawakan ng ilang sandali, kaya hindi na niya malaman ang higit pa. The same night, sobra ang pag-aalala ni Jiwoo at tinanong siya ni Kaden kung ano sa palagay niya ang lagay ng topic nila kanina kasama ang kanyang mga kaibigan. At sinabi niya na ito ay isang dahilan ng alternatibo. Sinabi ni Jiwoo na kamalian ito ng frame dahil sinimulan nila ito. Sinabi ni Kaden na kailangan ng kapangyarihan upang panagutin ng isang tao at tinanong ni Jiwoo kung ang World Awakens Union ay mas malakas kaysa sa frame. Napaisip pa umandal si Kaden at sinabi na ang World Awakens Union ay isang multi-organization na binubuo ng iba't ibang Awakens combination. Malinaw, ito ay mas malakas kaysa sa frame na isang solong organisasyon. Ngunit ang maling bagay ay ang mga miyembro ng World Union ay hindi hinarap ang frame. Hiniling niya kay Kaden na isipin, paano kung mawala ang isang tao sa kanilang organisasyon, kung gayon sino ang papalit sa kanila? Sinabi ni Jiwoo na ang World Union ay dapat tumulong sa amin ng isang grupo at doon sila nabibilang. Pagkatapos ng lahat, masisigurado nila habang nakikipaglaban sa karaniwang kaaway. Interesado din si Cartilla at sinabing maswerte sila kung hindi sila makatalo ng ibang organisasyon na kabilang sa iisang World Union. Sinabi ni Kaden, mas dapat niyang malaman sa ngayon na maaari lang niyang maklaim ang kanyang karapatan kapag may malakas na kapangyarihan na siya upang protektahan siya. Ang parehong mga patakaran ay inilapat sa mundo ng mga ordinaryong tao, at sila ay mas kilalang kilala sa mundo ng Awakens. Sa conclusion ni Jiwoo na ang rookie battle ay magbubunga ng mas kaunting pinsala sa magkabilang panig. Sinasabi rin ni Kaden na ang anumang kasunduan na ginawa nila bago ang labanan ay i-honor. Napag-alaman ni Jiwoo na ito ay napakakomplikado, kaya sinisigurado ni Kaden na talagang komplikado ito. Ngunit pagkatapos ay simple din ito. Kailangan lang niyang maging sobrang lakas, at sinigawan niya ito at hiniling na bumaba sa basement upang magsanay. Pagkatapos nito, nagsasanay siya ng husto sa kasama sina Kaden at Carton, at nasisiyahan din siyang kasama ang kanyang mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta siya sa Shenhua at nagbigay ng pagbati kina Hayek at Jiang. Nagtanong si Jesuk kung bakit tinawag silang lahat at ipinaalam ni Hayek ang anunsyo, dahil narinig na nila ang tungkol sa labanan sa pagitan ng Rookies of the Frame at ang World's Awakens Union. Nagtanong si Sabbin kung alam nila kung paano ito mangyayari at ang sabi ni Jiang na ito ang nangungunang top 10 sa mundo ng World's Awakens ang papasok sa pangkate ng matataas. Nagulat sila nang malaman nilang nawala sila sa linya at ang ilan sa kanila ay nasaktan hanggang sa puntong gusto nilang magpatuloy na mabuhay bilang Awakens once. Wala silang buong detalye kung sino ang mananalo o matatalo. Ngunit sa sinabi sa kanila, karamihan sa kanila ay natalo. Tinanong siya ni Jesuk kung alam niya ang tungkol kay Miss Lee at kung ano ang nangyari sa kanya, at nabanggit niya na natalo si Miss Lee sa labanan pati na rin ang isang mata niya. Ang bawat isa ay nabigla ng marinig ang tungkol dito, at tinanong ni Jiwoo kung ang pagmamarka ay masyadong sukdulan na ang ilan sa kanila ay maaaring magpatuloy sa kanilang buhay bilang Awakens. Sinabi ni Hayek na ito ay labanan. Ngunit isang tunay na labanan na daldalhin sa likod ng parehong grupo. Sinusuri din niya si Lear na maaaring maging maswerte kumpara sa iba. Inihayag niya na nawalan si Arthur Bryan ng braso at nawalan ng buhay si Laura Jensen. Nakakagulat sila dito at sa mga pagsusuri ni Hayek bagamat sila ay mga rookies. Ngunit sila ay mga baguhan pa lamang, ngunit tiyak na ito ay isang kill or be killed battle sa kanila. Nagtataka pa din si Sabbin na ang nangungunang 10 ng mundo. Sinabi ni Jiang na si Duke Gray na yon, na nagtaksil sa kanila ay sinasabing gumaganap ng pangunahing papel sa pangunguna sa tagumpay ng frame. Tinanong siya ni Sabbin kung paano sila pinagtaksilan ni Duke. At sinabi ni Jiang na binibigyan niya sila ng detalyadong data tungkol sa nangungunang top 10. Kaya ang rookie mula sa frame ay napaka-epektibo sa pagharap sa mga nangungunang kasanayan ng top 10, at hanggang sa puntong na dapat ay hindi nila ito magagawa, maliban kung mayroon silang magagamit na batayan sa data readies.
Mahusay na naiintindihan ni Duke Grain ang top 10 dahil dati siya ang nakikipagkumpetensya sa kanila habang siya ay kabilang sa akademya. Kaya panigurado na ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa frame. Bukod pa riyan, si Duke Grain ang pumatol sa braso ni Arthur Bryans. Galit na bumangon si Jasok, tinanong kung paano nagawa ni Duke ito kay Arthur at lumabas ng silid na galit. Ngayon silang tatlo na lang ang natitira at sinabi ni Hayek na huwag sila magpaapekto. Kahit na ito ay hindi nila intention. Ang frame ay nagpadala sa kanila ng isang opisyal na paliwanag para sa hila kay Jiwoo sa kaguluhang ito. Pagkabigla ni Sabbin na sila ay magpapaliwanag, at sinabi ni Hayek na hindi yun ang hinahabol nila. Dagdag pa sa tingin nila ay inggit sila kina Kaden at Cartin. Alam nilang hindi magandang makipag-away sa dalawang yun, lalo na ngayong mayroon silang World Awakens Union na haharapin. Pagkatapos ay bumalik na si Jiwoo sa bahay at sinabi kina Kaden at Cartin na ang Mundo Awakens Top 10 ay natalo. At siya ay nagulat dahil ang mga batang iyon ay medyo solid para sa kanilang edad, at ang frame ay dapat na talagang matala sa espada sa oras na ito. Sabi ni Cartin na hindi na siya nagulat dahil siguradong malaki ang pagkakaiba ng mindset nila. At ang mga frame rookies ay mga walang awa. Hiniling niya kay Jiwoo na alalahanin ng sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano ginagawa ng frame ang anumang kinakailangan upang makamit ang mga layunin. At inilalapat nila ang parehong mga patakaran sa mga bata, sinasanay sila bilang malupit na tao tulad ng iba pang mga matatanda.